Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:05 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. ang pagsulod muli sa maasing watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ina freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa, diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayraga Pilipinas, Mayraga Western Visayas, syudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa Marabatan sang amon pagserbisyo. Gabang gabahin sa kalibutan, naghatag kami sa katawran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Abiyan, welcome sa isa namang edisyon sang pagparagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Hunyo 18, tuig 2025. Mabiyan inila ang ika-3 sa apatanan ka Miyerkules sa buong bulan sa Hunyo tuig 2025. Sa itong pagbalagad, subong aga mabiyan, pag-urban ka tupiko aton siling na pagkadal. Nakip dere ang pagkamusta sa nanging sitwasyon sa mga bulutuan sa La Carlota City, Negros Occidental na sa tuan ay gingamit bilang mga evacuation center sa mga internally displaced person bangod sang paglupok sang Mount Calaon. Sometimes speaking of DepEd mga biyas, mga adlaw ng Miyerkules, nagbisita si President Ferdinand R. Marcos Jr. sa nasunog na San Francisco High School sa Bago Bantay, Quezon City. Iya sini nga ginmaduan si DepEd Secretary Sonny Angara nga magpatuman ang nagkaigo nga matikang ug gilayon nga ma-restore ang pasilidad ang masigurado ang safe learning environment sang mga estudyante. Private sector nagpalapot sang support. Gip na diri ang S.C. Johnson, nagpalapot sang 140 ka armchair na ang pag-contribute sang pintura, toilet fixture, kag manpower. Ang Quezon City Government pinagi sa ilang sanitation and engineering offices nag-deploy man sang personnel kag supply surplus resources from nearby public schools, also aiding in recovery. Ang Department of Education mabiyan ang nagpain sang 100,000 pesos na bulig para sa gilayon nga kinahanglanon sang mga apektado nga hulot klasihan. Doon ang sunog nagluntad sa Hunyo 15, day before the opening of classes, alas 10:45 sa aga.
kaon sang pulo ka classroom. Nakapekto karon sa 700 or 720 students, causing an estimated 3 million pesos worth of damages. Sa mga nagkalasunog ang mga furniture, equipment, ag learning material. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:10 sa aga. Yan ako ang inyo alaga, JP Herba. Bala kita until 9:55 in the morning. Hatag kita man sa pila ka mga updates gikan sa atong mga kaupdanan sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Nagsumuman mga update gikan sa nanaytuhay ng mga ahensya sa gobyerno at mga local government unit gitna ang probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Speaking of syudad sang Bacolod, mga biyan, subong adlaw sang Hunyo 18. Sa ulog ang Bacolod City Government ng Bacolod City Charter Day. Agi sa Republic Act number 11146, an act declaring June 18 of every year a special non-working holiday sa syudad sang Bacolod. Hindi agad hatagan ligwa ang mga Bacolod noon nga mag-celebrate mag-sinadya ilang pagdumdum sa historic moment intermahan ni Presidente Manuel L. Quezon ang Commonwealth Act number 326 na nagatukod sang syudad sang Bacolod. Apon pila ka mga aktibidad ang ginapreparar ng Bacolod City Government. Gibdare ang Barangay Festival Dance Competition. Ginpasakupan siyang pila ka mga barangay sang syudad na ginabugusan sang Sumag, Estefania, Villamonte, Alangilan, Alihis, Vista Alegre, Granada, Singkang, Punta Taytay, Banago kag Barangay 35. Agahapon man mga biyan ginhiwat ang isa ka Santos nga misa sa Bacolod City Government Center lobby, officiated by Reverend Father Hubert Habiliana. Ang offerings nga natipon sa siniiyang misa ang gin-turn over sa jail warden sa Handumanan District Jail para sa benepisyo sa mga inmates. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:13 na sa aga. Sa sining oras, mahigo po natin sa atong pagpakaragad ang Schools Division Superintendent sa DepEd La Carleta City. Mahigo po natin liwat si Dr. Ernie Villa Miranda. Doc, good morning and welcome back sa pagpakaragad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Good morning. Again, Doc, good morning. Medyo choppy ang sulod sa imo sining signal. Abiyan, Yes, Doc. JP, salamat liwat sa pag-atag mo sa akon sa opportunity sa nagatamya ako sa ngayong aga sa Pumuluyo sa syudad sa Schools Division of La Carlota. Doc, kamusta na ang inyo sining Schools Division's office, no? 2 days after sa gibuksan klase sa nagliga diya nga Lunes.
ang aton nga schools division, no? Kaupod sa aton nga mga personnel, labi na gid sa aton mga education program supervisors, mga school administrators, nangin matalonsay kag tayoyon ang pag-open sa aton nga klase. Ilabi na gid nga tuman gid ka malipayon ang aton duha ka eskwelahan nga ginhimo naton nga evacuation center sa nagliligad nga mga inadlaw tungod nga para sa ila nanging isa kadako nga regalo ang pag decamp naton sa aton nga mga internally displaced nga mga person, no? Nga ara dira nagstay sa mosulod sa alom ka bulan sa ila tagsa ka eskwelahan. Dok, clarify lang natin ang ining duha ka bulutuan nga gingamit sa ito bilang evacuation center. Nagpatuman na ini sila, Dok, sa full face-to-face classes sa nagdigan nga Lunes. Yes, sa nga pitsa 13 sang Hunyo, nag-issue ang aton na city government sa issuance para sa isa ka executive order number 16, no? Nag-lift sa tanan nga pag-prohibit sa tanan nga outdoor activities kag mag-allow na sa face-to-face classes. At the same time, nag-issue ang aton nga City Mayor, Honorable Rex Salanduon, nga ang tanan nga mga internally displaced nga mga individual nga sa tanan nga sa sulod sa aton duha ka eskwelahan nga ginhimo evacuation center, ang La Carlota North kag ang La Carlota South 2 Elementary School. Nag-start na sila sa decampment sa June 13. Apang, siyempre, tungod nga sa masulod sa anong kabulan, medyo, kumbaga, nakasettle naman ang aton ng mga IDP sa sulod sa eskwelahan, medyo madamo-damo ang mga ginpanghakot sa aton syudad, kung sa aton DSWD, kag General Services, sa ilang mga gamit, no, nga gindala sa tagsa-tagsa nila kapuloyan, kag ang iban, nga ang ilang mga puloyan, naguba gid sang large scale nga emission sang abo gikan sa bulkan sang Kanlaon, medyo nadugay-dugayan sila kay may mga ginaayo pa sila sa aton local government ka parehasang mga trapal sang mga provision sang roofing kay damo gid sang mga atop sa mga panimalay dito bisan pagani ang aton nga mga eskwelahan dito sa Miguel S. Mundia Elementary School sa Sitio Baez, Barangay Yubo. Ang aton nga school head dito si Sir Jofel Nolasco na ano gid siya sa aton nga kung pwede buligan pa siya sa aton local government nga ma-repair gid atong mga eskwelahan naton. Kay tungod nga kadamo sang mga atop nga nagkalabuslot gid tungod nga grabe ang epekto sang asphalt nga siyempre upod na ang content nga sulfuric acid. So ang sulfuric acid grabe sa sulod sa anong kabulan. Medyo malala gid ang epekto niya sa mga atop sang aton mga puloyan ilabi na gid sa aton eskwelahan. Do considering ati madamo-damo ang ginpanghakot ng mga kagamitan before the opening of classes sa nagligan nga Lunes sa Hunyo 15 or Hunyo 16 natapos na Dok panghakot kag nakasugod gid tanan nga mga classroom sa ila sa mga klase. Yes, Bian JP, no, kay sa nasiling ko na ang aton city government hasta sa gabi nga hakotay isang mga gamit, no, kay sa nagligad nga Sabado lang abi ang iban nga mga autora naton diri sa syudad nag-pull out dira sa aton nga duha ka evacuation center sa North kag sa South 2. Amo na nga sang Domingo pagani nakabira-bira gid panglimpyo nga aton nga mga manunudlo. Para gid nga mahabol nga pagka Lunes ang aton nga mga kabataan mangin libre na sa pagsulod sa aton tagsa ka classrooms nga magabalik na gid sa full face-to-face classes ang duha ka eskwelahan kag sa paghinon-ano naton sa duha ka principal si Sir Marad Tadlan sa La Carlota North kag si Sir Linold Sansait sa La Carlota South 2 ako gid ang kalipay, no, kag kalipay sa atong kabataan sa atong nanunudlo kag labi na gid sa mga ginikanan despite nga may mga enrollees kita na nag-transfer sa iban nga kalapit nga banwa kay tungod nga sa sinasang permiro nga sitwasyon nga 2 days lang gid ang aton nga face-to-face classes pero gina-expectar ka ginapaabot naton nga sa antes mag first periodical examination
magabalik ang ning mga nag-transfer sa iban nga mga lugar. Ayun, sa kalawig sa tion nga nag-limited ang face-to-face classes sa mga estudyante dira sa duha ka bulutuan ang La Carlota North kag La Carlota South. For sure naging emotional ang iban sa ila no, sa liwat nga pagbukas ang klase sa nagligad nga Lunes. Yes, sabihan JP, tungod nga ang mga bata daw pagkita mo kiti nagamonitor kita sa pagbalik dito. Makita mo gid ang mga sanawong sa aton kabataan ang ila kalangtag nga makita ang ila classroom. Subong man ang aton nga mga manunudlo, no? Bisan ang mga ginikanan do hindi maghalin sa aton nga mga classroom gid gusto gid nila nga i-make sure nga ara na gid ang ila kabataan sa sulod sa classroom kay sa masulod sang anong kabulan why gid sila makalapak sa ilang classroom, no? Kag nagapuro pasiplak ang sila kung malabayan nilang ilang eskwelahan kiti they are prohibited nga magsulod sa eskwelahan tungod nga ang aton nga DSWD, CSWDO, ang OCD kag ang local government gina-secure man nila, no? Stricto kayo ang security dira kay basi kon masudlan sa mga hindi bala IDPs kag mga malain bala nga elemento ang eskwelahan kag basi magdamo magkaladula sang mga gamit. In fact, may mga recorded kita nga gin-report sa ato mga schoolheads nga nagkaladula gid man nga mga materials, no? Kag mga nagkalaguba, no? Kadamo sa mga nagkalaguba naton. Pero ang aton nga local government, although nga talipos-puso na ang term ni Mayor Rex Alandoon kaysa June 30 ma-end na siya. Pero hopeful kita nga aton coming city mayor si Mayor Jolo Halanduni magabulig sa aton departamento sa Schools Division of La Carlota sa pag-rehabilitate, no? Kung masiling gid naton nga i-rehabilitate gid naton ang duha ka eskwelahan. Doc, with that, no, madamo ang nagkaradula, madamo ang nagkalaguba. Do we have a special brigada eskwela para sa siniiya nga mga bulutuan? Ang brigada sang pag-commence naton sang June 9, medyo wala gid kita naka-full swing dira sa duha ka eskwelahan tungod nga ara pa ang aton mga IDPs. Pero sang Sabado, sugod sang Biyernes kay ang iban gani abyan JP pagkabalo nila nga mag-decamp na sa June 13, June 12 pa lang yan nag-decamp na sila. Grabe. Excited sila magpuli sila Panimalay. In fact, ang aton nga mga pumuluyo ginadulong sugat nato sa ilang mga lugar kay kiti kadto sila sa ilang mga palangabuyan kag palangitanan dito. So medyo sanay na sila nga every morning gabiyahe sila ginadulong sila sa aton nga syudad. May nagaupo din na nga barangay officials kag aton nga mga CSWDO sa pag-convoy sa ila kag OCD kag ang aton nga CDRRMO i-make sure gid ang ila safety pa kadto sa ila mga duta dito nga ginatalauma. Pagkahapon ginasugat naman sila. Yes. Pero sang mga initial kita nga ang iban pagkabati nila daan pag-post ni Mayor sa Facebook sang City of La Carlota sa My La Carlota nga Facebook account sang La Carlota City nga mag-decamp na sa June 13 ang iba niya nag-advance party na to yabian DP, no? Sa bagay, excited na sila kayo magpuli sila Panimalay. sa bagay na to ng Hunyo 12, holiday. So Independence Day, Holiday. araw ng kalayaan gid, no, for them kiti hilway na sila. No, sa malawig nga tion nga na pabilin ng sa sulod sa evacuation center. Doc, may we know, may ara ka special instructions ano ang mangin priority sa duha sini kabulutuan sa ilang pagbukas sa klase? Siyempre number one gid nga focus naton na biyan JP ang continuity gid sang learning gid ayo, no? Kay sa nasiling ko last time sa imo interview sa aton ang learning loss kag ang learning gap. Amo ginang at mayor nga ginatagaan ta dayon emphasis kay ining mga facilities, ining mga fixtures, furnitures, kag mga iban nga mga gamit, maamat-amat lang na naton ya replace or repair or provide or procure. Pero ining aton nga learning loss kag learning gap, amo ni siya ang pinakadako nga challenge sa aton subong sa duha ka eskwelahan kay tungod nga malawig nga wala sila makabalik sa ila bulutuan nga ara sa face-to-face nga sitwasyon. Kagang iban pa nga mga eskwelahan para sa Miguel Esmondia Elementary School, siyempre bisan ara sila sa evacuation center kag ginaklasihan sila dito pero
siyempre kulang ang aton pasilidad dito kay hindi to aton eskwelahan iya to sa La Carlota City College. Di bisan kita gani sa pagbisita naton dito nagabuli kita arrange sang mga whiteboard pinaplastar naton sa tungtong sa pulungkuan. Pero ti siyempre pag klase sang college guba naman liwat gin-restructure naman liwat ang classroom kay tungod nga magapungko man ang mga college student naton sa La Carlota City College. So isa ina sang mga challenge naton nga ginatagaan gid sang focus subong based sa instruction naton sa aton nga tatlo ka college ang San Miguel Esmundia Elementary School, La Carlota South to kag North nga tagaan gid una focus siya kag ang aton nga learning gap ag learning loss tungod na nga sitwasyon nga siyempre hindi malipod sa aton nga alin pa na iya sang COVID-19 medyo ang aton departamento sa edukasyon kadamo nakita sang challenges na encounter sa learning loss kag learning gap. Pero sa gihapon ang aton nga Schools Division of La Carlota kadamo kita sa mga intervention nga ginhimo para nga ma-cope naton ining mga learning losses kag learning gaps naton sa aton klase. With the reopening of classes sa ang full face-to-face classes dira sa duha ka bultuan kabay maka-catch up gid no ang ining mga estudyante even nga slowly pero kabay no mangin madasig man ang ila sini nga pag-recover soon no, sa mga learning losses or learning gaps nga natumod sa inyo sining opisina Doc. Doc, considering no nga we understand nga secondary lang na okay lang medyo ma-delay ang ining nga mga kagamitan ang pag-repair sa mga gamit sa aton sining mga hulot klasyan. But we know kung bukas ang inyo sining opisina sa mga luyag nga magpalabot sa bulig nga may panuwagon ikaw Doc sa mga NGOs or mga private citizen nga luyag nga magpalabot sa bulig sa duha ka bulutuan. Yes, Bian DP, no? Ang Schools Division of La Carlota pasalamat gid kung may mga ara kita sang aton mga parehos nga mga tao nga may mabuot kag maayos ang balatsagon nga maghatag sa aton tagsa ka mga eskwelahan diri sa syudad sang La Carlota labi na gid sa Schools Division of La Carlota para sa aton nga La Carlota South to La Carlota North Elementary School kag San Miguel Esmundia Elementary School no kay daw amo gini ang mga eskwelahan naton nga medyo kumbaga nagsuffer sila kag na damo sang mga gamit naton nga medyo naapektuhan tungod nga hindi naton makontrol ang aton nga mga IDPs to halimbawa lang ang mga television sets nga na iba naguba tungod nga siyempre as part of psychological man nga coping mechanism sa aton IDPs siguro aton mga television sets gingamit man nila sa kanila dasang mga USB or gintawan nila sa mga pelikula at least makabahan-bahan sa ila bugat sang balatsagon tungod man sang kalamidad nga ila na eksperyensyahan kag inaya welcome na ya no in fact gani kahapon ang aton nga upod man nga partner sa bunga bag-o ang Kapuso Foundation no naghatag sila nag-donate sila sang mga school supplies sa tanan nga kinder ka grade 1 sa bilog nga eskwelahan sa Schools Division of La Carlota. So ginapasalamatan naton sa aton mga partners sa aton mga stakeholders nga willing man maghatag sang ila hamili nga bulig sa aton mga eskwelahan kay although nga may maintenance and other operating expenses ang atong eskwelahan but tungod sa kadako sang impact sang Canlaon volcano eruption kadamo kita sang mga bagay nga inog repair rehabilitate sa mga physical facilities naton mga fixtures naton mga bombilya gripo pisara bangko lamisa ngini labi na gid ang aton nga mga TV sets no kay ginagamit na sa teaching and learning process no kay almost sang aton nga mga eskwelahan may mga television sets na sila sa kada classrooms na ginagamit naton para nga ma-improve pagid ang delivery sang learning amo na nga kami naga-welcome gid kami kag nagapangabay man kami kung may ara man ang aton mga kasimanwa mga kaprobinsya nga may ara kamo nga ibulig sa aton syudad sa aton nga labi na gid sa aton eskwelahan
gina-welcome gina siya namon na Abian DP kay dako gina siya nga impact sa teaching and learning. Kay tungod nga siyempre hindi na malipot sa aton nga ang aton nga eskwelahan, ang aton classrooms is a home away from the home, no. So siyempre kung conducive ang learning environment sa aton mga bata, mas madali sila makakope sa ila mga trauma, sa ila mga bad experiences nga gindulot sang na kanlaon volcano eruption kag at least ang teaching and learning gid, no, ang learning gap gid kag ang learning losses dako ginayang impact. So inapasalamatan gina namon whatever nga bulig ang hatag sa amon kag ang schools division office kung may ara gid man maluyag nga magbulig maghatag sa ilang nga bulig sa aton mga eskwelahan, ginapa-centralize na naton diri sa aton sa division office para nga ma-priority ta ang mga eskwelahan nga mas nagakinahanglan gid sang sina nga mga bagay. I see. So for those nga magpalabot sa bulig, Doc, maghapit anay sa SDO La Carlota City para kamo na lang magtumod kung diin ihatag ang ining nga bulig. Yes, sabihan GP kay para nga may maka kita sang prioritization nga sa diin may araya nga mga schools naton nga wala gid sila gani damage or damages nga na-enforce sa ilang eskwelahan tungod sa unknown eruption. Kung ini ang aton Miguel Esmondia gid, no? Dito gina siya nahamtang sa Sitio Bais, Barangay Yubo. Ang aton school si Sir Jopel Nolasco nagapaabot gid sa aton nga sir kadamo gid sang mga atop sa aton eskwelahan nga nang nagkalabuslot kay tungod nga 6 ka bulan gid siyempre ang nagligad nga mga pila ka bulan wala pa man nag-abot ang ulan, siyempre ang mga abo nga nagtupa dito aral lang gid siya nagpundo sa atop sa aton nga eskwelahan. Pag sa mga panimalay man sa mga komunidad dito sa tupad, in fact ang isa gani nga challenge sa ila kay naguba ang ilang teachers cottage na dira nagatulog ang aton mga manunudlo nga kay gastiin nato sila Abian GP kay ilang Miguel Esmondia. Sobra ina isa ka oras lakton halin sa portion sang La Castellana na kami nagaagi kay dito mas medyo malapit gawa kag ang terrain hindi masyado kataas, no? So muna na sa gyapon pero ang aton nga syudad, ang aton nga division sa gihapon padayon kita nga maghatag sang tanan nga frontline services sa aton nga mga learners kay ang importante nga ang aton mga kabataan matagaan gid sang edukasyon. Doc, I'm not familiar with the geography no sa La Carlota City. Ang ginatumod tani o ginaistoryahan tani nga Miguel Mundia, ano siya outside of 6 km permanent danger zone or within pa ini siya sang 6 km PDC? Ang Miguel Esmondia Elementary School Abian JP ari ni siya sa sagwa sang 6 km permanent danger zone. Medyo kung diri ka gid mag-agi sa La Carlota area, medyo ang terrain ni medyo mataas gid siya, no? Pero kung diri ka mag-agi sa portion sang La Castellana nga area, kay siyempre ang katupad naton nga Banwa La Castellana, medyo hindi gid siya masyado kataas ang terrain kay actually ang halin sa barangay proper sang Barangay Yubo pakadto sa Sitio Bais, more than 1 hour ni siya nga lakat pakadto dito. So that's why nga ang aton city government during the Mount Canlaon eruption ano na lang gid nila nga hasta ang Sitio Bais i-evacuate na gid lang tungod nga if ever nga ma-raise ang alert level sa alert level 4, malabot gid sa mga pyroclastics material ay ning mga IDPs naton or ang mga tao naton nga ginamobilize kay wala hindi ni siya reachable sang any two-wheel or four-wheel vehicle. So lakton lang gid nila kadto sa pinaka lapit nga pick up point nga gina-determine sa aton barangay kag sa aton syudad sa upod sa aton CDRRM. So amo na nga gin-decided na lang i-relocate or i-evacuate ini sila. In fact, ang aton nga Office of the Civil Defense lang syudad naton nagadihon ini sang mga pamaagi nga na-mention ko last time nga maka-angkon na lang gid sang permanent relocation site kag permanent evacuation center nga para mag-abot ining alert level 3
wala na sang evacuation nga matabo. Kay may ara na hindi na magamit. May evacuation nga matabo pero ang eskwelahan naton hindi na magamit nga evacuation center. Pero tina siya long term na siya nga mga plano, kagkabay pa ina nga mga plano matigayon ina para at least ang Schools Division of La Carlota, if ever gid man no, iti expected nato na kita sa tupad sang bulkan ma-raise liwat ang although nga ara pagid man kita subong sa alert level 3 pero wala na sang evacuation sa eskwelahan kundi ato na sa permanent evacuation center. Kagang aton nga Miguel Esmondia may target na ini ang aton nga syudad nga i-relocate ini nga eskwelahan para na lang gid nga hindi ni mapiktuhan if ever gid man nga mag-worst ang sitwasyon sa aton nga bulkan kag mapos para mag-mobilize sa aton mga teachers, sa aton mga learners kag sa aton mga pumuluyo nga ato dito nahamtang. Doc, while we heard the needs kaina no sa mga bulutuan dira sa La Carlota City, particularly those affected by the Canlaon eruption, kamusta naman ang mga kinahanglanon sa mga estudyante kay sa malawig nga tion apektado man ang palangbuyan sa ilang mga ginikanan? Kamusta ang mga school items ng sining nga kabataan? Sa nagligad nga tuig Bian JP ang aton nga school education fund pag isa aton local school board na allocate kita sa mga 4.7 million intended para sa school supplies sang kinder to grade 3 para nga mabahan-bahan man ang galastuhan sa aton mga ginikanan. So sa subong ang sitwasyon, ang grade 3 as grade 3, grade 2, kag grade 4 may school supplies ni sila. Nga ginagamit pa sa subong. May mga bags pa ni sila, payong, kag kapote para sa lalaki, payong para sa babae. Then daw mga 21 ni ka-items nga ginbutang naton sa sulod sang school bag nga mangin na gamiton sa aton mga kabataan. So sa subong nga tuig, tungod nga nagpasalamat kita sa aton partner sa GMA Foundation nga nag-donate sila para sa kinder ka grade 1. So ang palibugan na lang sang aton nga syudad ining grade 5 and 6 no. So subong nag-allocate kita sang 4.2 million kahapon, nag-meeting kami sa local school board, nag-allocate kita sang 4.2 million intended sa procurement sa school supplies naman para sa aton grade 5 ka grade 6 ng mga kabataan. So expected meaning 21 ka items within July ma-procure ini siya sang aton nga syudad kag ma-deliver ini siya sa aton mga kabataan sa tanan nga mga eskwelahan sa Schools Division of La Carlota. Pero sa mga ginikanan naton na nag-anugit kita, nagpasalamat kita sa ila katutom kag sa ila kapisan nga bisan paano amo na nga mga kalamidad ang amo na agyan pero well provided ang tanan naton nga mga bata sa ila school supplies kag makita naton ang enthusiasm kag excitement sa aton mga parents no sa pagbisita naton kay naga-distribute kita sa tong mga school supplies sa pila ka mga eskwelahan. Ang mga parents naton halos ara sila sa eskwelahan para sa pagdulong sa ilang mga kabataan labi na gid ang aton mga kindergarten. Pero so far nakita naton based sa aton initial nga pagpulo pamangkot sa aton mga school administrators sa 31 ka eskwelahan sang Division of La Carlota, ang aton mga kabataan ara na provided sila kay ang mga barangay lang gid man nga daw severely affected ang Barangay Araal, San Miguel, Yubo, portion of Barangay Lagranha ang nagimit. Pero masiling naton nga 80% or more than 80% to 90% ang aton mga kabataan may mga school supplies gid sila gingamit sa pagbukas ng klase. Oh, it's amazing to know you're utilizing the fund, Doc, no, para sa mga schools items. No? Kay daw laka lang sa mga SDO ang nag-abo sining programa nga sila mismo ang naghahatag sa school items para sa aton sining mga estudyante. Doc, we only have limited time left sa aton sining pagpangalagan. Ang imo sining mensahe sa tanan nga mga manunudlo, ginikanan kag mga estudyante dira sa syudad sa La Carlota. Well, una sa tanan salamat kita sa bulig kag suporta sa aton nga
syudad pagi sa aton nga incumbent city mayor, Mayor Rex Alandoon nga nagahiwat sang iya kadlawan kahapon. Then ang aton incoming city mayor, Mayor Jolo Halanduni, nagapasalamat kita nga nagaapilar kita sa kay Mayor Jolo nga sa gihapon ang pagsuporta sa aton departamento ara gino diri sa Schools Division of La Carlota. Sa aton mga manunudlo, sa aton mga ginikanan, mga school administrators, mga education program supervisors kag teaching and teaching personnel sa La Carlota, padayon kita nga mangin matutom, mangin mapisan kag ara gid ang aton nga dedication, commitment kag compassion para sa learning, continuity kag sa learning sa aton kabataan. So sa tanan nga mga ginikanan, nagapasalamat ako sa inyo padayon nga pagsuporta sa inyong mga kabataan pagi sa pagpadala sa ila sa aton mga eskwelahan, sa aton PTA, General PTA kag sa aton nga Teachers League Federation nga ara katuwang naton sa pagbulig o pag-implementar sa tanan nga programs, projects and activities para sa Schools Division of La Carlota. Sa aton nga Regional Director, Dr. Ramer Barbiran Oitico, sa aton Assistant Regional Director, Assistant Regional Director Anthony Liubet, kami kaupo sa Schools Division of La Carlota, ini ang inyong Schools Division Superintendent Ermi Villa Miranda, kaupo sa aton Assistant Schools Division Superintendent Dr. Janan Ursal, si ID Chief Sir Melgal Coronel, kag ang aton SGOD Chief Dr. Leilani Castillo, nagahatag sa pagpasalamat sa tanan nga parents. Kay sa Schools Division of La Carlota kag sa Negros Island Region, and every learners will rise. Mayong aga sa inyo tanan. Madamong nga salamat Dr. Ermi Villa Miranda, ang Schools Division Superintendent sa La Carlota City, for another opportunity, Doc, nga mapalabot sa amon ang inyo siling nga sitwasyon dira sa syudad sa La Carlota. For your words and for your works para sa bayan, madamo gid nga salamat kag padayon. Madamo gid nga salamat. There you have it, Mabiyan, si Dr. Ermi Villa Miranda, ang Schools Division Superintendent sa SDO La Carlota City. It's good to know gid nga after 6 months ang pagtaner sa evacuation center ang mga IDPs nakapauli na sa ila sining nga mga pulian kag kabayluman sini ang balik eskwela na. Full face-to-face classes ang masobra sa 500 ka estudyante sa nanoy tuhay nga mga bulutuan nga gingamit nga evacuation center sa syudad sang La Carlota. Kultura natin ha, galuyang magparabot sa bulig, suporta sa mga apektado nga mabulutuan sa sining paglupok sa Mount Calaon in any form and in any kind. Welcome gid kay pasalamatan din sa SDO La Carlota City ni Dr. Ermi Miranda. Ang sinuman galuyang magparabot kag magpahiyag ila sining nga bulig kag suporta sa sining nga mga apektado nga mga hulot na siya. 9:42 in the morning. Still on DepEd Mabiyan. Gagawa kita sa update sa numeros ang na-enroll diri sa Western Visayas. Ang detalye sa balita sa live report sa atong DepEd Beat Reporter Marian Grace Ereniaga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Morning, no, naglabot na sa masobra 991,000 ang aton nga enrolled students, second learners, no, sa subong nga school year 2025 to 2026 sa mga buluthuan, no, nga nag-offer sa basic education diri sa aton sa Western Visayas. Isa-isa ho naton lods, no, diin inihalin ang 991,000 plus, no, nga mga enrolled students naton. More than 130,000 sa ilan, no, ang enrolled sa mga buluthuan naton sa Schools Division Office of Aklan, more than 138,000 sa Antique, more than 116,000 sa Capiz, more than 42,000 sa Guimaras, more than 416,000 sa SDO Iloilo nga amo inilods, no, ang may pinakamadamo nga enrolled students. Yung sundan ini, no, sa nga 94,000 plus nga enrolled students sa mga sa SDO Iloilo City, 21,000 plus sa SDO Pasig City, kag more than 32,000 sa Schools Division Office of Rojas City. So ang datos loads nga ato nga kapitano as of 9 a.m. subong, no, nga June 18. So ano bala, no, ang grade levels ng sini naton nga mga enrolled learners? 515,220 sa ila ang enrolled, no, sa aton nga kindergarten to grade 6. More than 320,000 naman ang enrolled sa grade 7 to grade 10. 77,000 plus sa grade 11
kag 78,000 plus sa aton nga grade 12. So kaginan okay pamangkot man nato ng aton nga Department of Education Western Visayas kung pala no pwede pa sa gihapon makapa-enroll, and according diri no kay Sir Hernandez Escolar Jr. ang aton nga Regional Information Officer, pwede pa sa gihapon Lods makapa-enroll ang aton no nga mga ginikanan dira nga ti wala pa nakapa-enroll sa ilaman kabataan Lods. Alright, sa bahin sa Negros, Bian, may ara ka sa initial nga data kung pila na ang naka-enroll sa ila sining Schools Division's Office. Yes, kay Lods no ang starting this year gin-separate na gid no sa aton diri sa Western Visayas ang Negros Occidental. So sa quick count no sa aton nga Department of Education Western Visayas 8 lang gid ka mga Schools Division offices ang yara no nalakip sa ila nga datos as of now. Hopefully no magdamo-damo man ang mga nag-enroll dito sa bahin sa Negros Occidental, and hopefully makuha ta na soon no. Try ko man makuha no ang data kung dugang impormasyon kiti underman sa aton ang Negros Occidental kag Bacolod City. Yes, correct na Lods no pero as of now no ang aton nga datos diri nga nakabitan is 8 division pa lang no or 8 schools division offices pa lang no sa Siniman or sa Subunga School Year diri sa aton nga sa Western Visayas. I see. Lods, Ligad, bin-explain na ba ni DepEd Western Visayas kung pati ang operation, ang administration sa Negros Occidental, NIR na gidya subong? Actually, Lods, no, prior no sa Siniman pagbukas ng klase naton, may kipamangkot kita minakita kita nga pila ka mga manunudlo naton nga nag-transfer na dito no sa NIR, pero ay i-verify naton ina later on Lods no kiti makaupod ba naton sa aton later on no nga program diri ang aton Regional Information Officer kung bala may ara pa sila sang control no sa personnel kag sa MOE or other pagid no nga mga expenses man sa DepEd NIR, but diri no sa post sang aton dating regional director no sang DepEd Region 6 kag subong no ang head na OOIC regional director sang DepEd NIR, nagpahayag diri siya no nga ti ang aton nga SDO teams sa idalom no sang NIR or DepEd NIR nagapadayo no sa pagmonitor no sang mga activities sang mga SDO naton under NIR. Ayun, kay previous interview naton with Sir Hernani, no, ginaatag niya nga may portion pang under the control sa gapon sang DepEd Western Visayas. But considering nga nagbukas ng panibagong school year, possibly may mga changes din. So bantayan sa aton sini nga mga kauturan ang development man sing sini kay di ongoing karon ang mga transition sa mga nanuay-tuway nga mga government agencies no diri sa Western Visayas, Central Visayas kag sang bagong tukod nga Negros Island region. Yes, correct na Lods no, even other naton nga mga regional offices no sa gihapon hindi pa mapabayaan no ang aton mga Negros Occidental no, so or mga LGUs nato, so same true man ini siguro no diri sa aton sa DepEd nga di sa gihapon maghahatag kita sang support sa aton man nga DepEd NIR. Maraming salamat Lods sa imong balita. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Publiko. Radyo Pilipinas. Samtang sa iban pa naton nga mga balita mga biyan, kinalauman nga magapasan yung pa sa produksyon kag palangabian sa mga manguma sa Libaco, Aklan ang 1 million pesos nga greenhouse project sa Department of Agriculture Western Visayas. Ang pasilidad mga biyang ginhatag sa Libaco Development Cooperative kag ginpunduhan sidalong sang High Value Crops Development Program may ara sang drip fertigation system nagadulong sang tubig kag nutrisyon direkta sa mga pananom. Ang operasyon sa isininga greenhouse na tala magsugod sa Hulyo 2025 at pagkatamnan sa mga bell peppers na target ni Baligya sa Boracay kag iban pa nga mga high demand area sa probinsya sa Aklan. Ang sabit ng kooperatiba ang nag-ooperate man sang swine recovery project na ginponduhan man sang DA Western Visayas.
Samtang sa Negros Occidental nagperma sang ila tagsa ka Memorandum of Agreement o kun MOA naupod si Negros Occidental Governor Bong Lacson. Ang masobra 500 ka bagong high scholar sa Provincial Government of Negros Occidental. Ang mga scholar na na-enroll sa naituhay nga bulutuan sa Negros Occidental ang maging kabahin sang 1,350 tanagay scholar sa provincial government subong academic year. Sa iya mensaging pasaling ni Governor Lacson nga padayon nga magatiuha ang gobyerno probinsyal sa pagsabat sa hindi pag-alalangay kag mga gap sa edukasyon. Gininggan yuman sa gobernador ang mga iskolar nga magpangibabaw sila pagtuon, ipabilin ang integridad kag magbulig balik sa ila pamilya kag sa ila komunidad. Kag sa katapusan nga balita mga biyan, update coming from DTI Iloilo. Naghiwat ang Department of Trade and Industry o DTI Iloilo sang comprehensive marketing training para sa mga benepisyaro sa Sustainable Livelihood Program o SLP sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Banwasang Maasin. Ang partnership sa DTI kag DSWD nagatuyo nga mapabaskog ang kapasidad sa mga benepisyaryo sa pagpasanyog sa ilang mga magagmay nga negosyo. Lakip sa mga gintudlo ang nanungod sa branding, promotional tools, social media marketing, product pricing strategies, customer engagement, at market positioning. Karamang DTI nga pinagi sa paghanas ang mga benepisyaryo makaganiat sa mas madamo nga bumalakal at mapabaskog pa ang presensya sa ilang mga negosyo nga pa online man o kun offline. Para sa Radyo Pilipinas, 9:51 in the morning. Nakita sa oras nga nabilin sa aton nga pagpanagan. Kagilamang ko tumatong edisyon sa mga adlaw sa Miyerkules, Hunyo 18, tuwig 2025. Sa ngalan sa akong mga katuwang teknika, Sir Bermora Bintura sa studio, at Mr. John Magallanes sa transmitter. Para ang inyo ng inalagad, JP Harbas. Madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.